Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At ang topic natin ngayon ay all about speaker connection. Ano nga ba ang iba't ibang paraan sa pag-connect ng speaker? At ano ang impedance o ohms? At paano ito i-compute? Kung interesado ka sa topic na ito, tara, samahan mo ako. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. At balik na tayo ngayon sa ating topic. Ano-ano nga ba ang iba't ibang paraan ng pagkoconnect ng dalawa o higit pang speaker? Bago tayo magsimula, ano nga ba ang dapat nating isaalang-alang sa pag-connect ng ating mga speaker? Ito po ay ang impedance or ohms at power or watts. Dapat kung ano yung total power at impedance ng speaker na ating i-connect ay dapat match din sa ating amplifier para ma-achieve natin ang magandang performance at maiwasan ang maagang pagkasira ng ating mga gamit. Ito po ay tinatawag na proper speaker and amplifier matching. Kaya ginawa ko po ang video na ito para ma-explain pa ng maigi ang speaker connection in relation sa unang video na na-upload ko about speaker and amplifier matching. Pakipanood po muna kung di nyo pa napapanood. At kung napanood nyo na, proceed na tayo sa iba't ibang pamamaraan sa pag-connect ng mga speaker. Ito ay ang parallel connection, series connection, at series parallel connection. Simula tayo sa parallel connection. Paano ito gawin? Simple lang po. Meron tayong sample ditong dalawang speaker na parehong 300 watts at parehong 8 ohms. Ngayon, i-connect natin yung positive terminal ng isang speaker sa positive terminal din ng isang speaker. Tapos, papuntang positive terminal din ng ating amplifier. Ganon din sa negative. I-connect natin yung negative terminal ng isang speaker papunta sa negative terminal ng isang speaker. At tapos, i-connect natin sa negative terminal din ng amplifier. Ito ngayon ay ang parallel connection. Ngayon, ang total power load natin ay 600 watts. Kasi dalawang 300 watts, i-add lang natin para makuha ng 600 watts. Ang total impedance naman or ohms natin ay 4 ohms. Kasi pag parallel connection, ang dalawang 8 ohms mag-divide sa dalawa, magiging 4 ohms na. Kaya dapat ang specs ng amplifier mo ay higit pa sa 600 watts sa 4 ohms per channel para ma-achieve ang magandang performance. At kadalasan ang mga amplifier ay maximum 4 ohms lang ang kayang i-handle. Meaning, pag ang amplifier ay dalawang channel, maximum ay 4 na 8 ohms na speaker lang ang kayang i-handle sa parallel connection. Kasi pag nagdagdag ka pa ng isa pang speaker kada channel, mas bababa ang total load impedance. Magiging 2.6 ohms na. At karamihan ng amplifier, hindi kakayanin ang ganitong kababang load impedance. Merong ibang amplifier na kaya ng 2 ohms load pero bihira lang. At kadalasan mga high-end at original amplifier. Kaya dapat alamin kung anong maximum impedance or ohms ang kayang i-handle ng amplifier mo. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami yan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Haha. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo, COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At ngayon, punta naman tayo sa series connection.
Paano ito gawin? Meron na naman tayong sample dito na dalawang speaker at pareho pa rin ang specs. Ngayon, i-connect natin yung positive terminal ng isang speaker papuntang positive terminal ng amplifier. At yung negative terminal naman ng unang speaker papunta naman sa positive terminal ng pangalawang speaker. Tapos yung negative terminal ng pangalawang speaker papunta naman sa negative terminal ng amplifier. Ito ngayon ay ang series connection. Ngayon, ang total power load ay 600 watts pa rin. Pero ang impedance ay madodoble at magiging 16 ohms. Ito ay kabaligtaran ng parallel. Mas mainam lang din na dalawang speaker lang pag series. Kasi pag magdagdag ka pa, hindi pantay-pantay ang distribution ng power. Maaaring ang pinakahuling speaker ay magiging mahina ang tunog nito. Ito lang ang disadvantage ng series connection. Kaya di din pwede pag maraming speaker ay series connection mo. Pero kung gusto nyo ng maraming speaker ang i-load, may solusyon tayo dyan. Ito ay ang series parallel connection. Bali combination ng series at parallel. Paano ito gawin? Ganito po yun. Mayroon naman tayong example dito na dalawang speaker. Nagkaroon pa rin ang specs parehong 8 ohms at 300 watts. I-connect natin sa series. Bali ang labas ay magiging 600 watts, di ba? At yung impedance niya ay magiging 16 ohms. Ngayon, ang gagawin natin, magdagdag ulit tayo ng dalawang speaker ulit na nakaseries pa rin. Tapos ngayon, yung dalawang nakaseries, i-connect natin ng parallel. Positive to positive. Tapos, papuntang positive din ng amp. Tapos, negative to negative. Papunta din sa negative ng amp. At dahil kinonect natin ang dalawang 600 watts at 16 ohms, ang total power load ay magiging 1,200 watts. At ang total load impedance ay 8 ohms. Kasi pinarallel natin ang dalawang 16 ohms. Kaya magiging 8 ohms ulit ito. Ngayon, sa setup na ito, mayroon tayong 4 na pirasong speaker kada channel. Meaning kung dalawang channel ang ating amplifier, ang total na load na speaker natin ay 8 piraso. Kayang-kaya ito ng amplifier. Basta siguraduhin ang specs ng ampli ay higit sa 1,200 watts sa 8 ohms. O diba? Ngayon alam mo na kung ano-ano mga pamamaraan at teknik sa pagkoconnect ng dalawa o higit pa na speaker. Pwede mo na itong i-apply sa iyong setup. At dito po nagtatapos ang ating topic. Sana ay may natutunan na naman po kayo sa akin. At palagi ko pa ring paalaala. Pag may mali akong nasabi, feel free to correct me. Kasi di po ako perpekto. Tao lang ako. Nagkakamali din. Maraming salamat sa pagtitiwala at suporta. At sa mga shoutout pala, isahin ko na lang po sa next video. God bless po sa ating lahat. At magkita na naman tayo sa susunod na episode ng All About Sound System by ER Works.